5 tips para makaahon sa kahirapan. Ayan, okay? So, this is your Mami Chona Rubio. Again, ito na naman yung one of my favorite topic. Okay, regarding sa ating financial planning. Okay, 5 tips para makaahon sa kahirapan. Number 1, of course, growth mindset. Ayan, mindset. So, nagsisimula yan dito. Okay, kung ano yung iniisip natin, nararamdaman natin, yan yung mangyayari. So, kapag iniisip mo na positive, diba? Yayaman ako, yayaman ako. Pero kung inisip mo mahirap lang, mahirap ka na talaga, pre. Ayan, Mare and pre and everybody, okay? So, dapat meron kang right thinking, no? Right mindset, okay? So, kung gusto mo magkaroon ng right mindset, yan, magbasa-basa ka ng mga libro. Yan, marami yan, ha? Marami tayo tungkol dyan, no? Sa abundance mindset. Meron din sa YouTube, manood tayo. Sa TikTok, sobrang dami, okay? Number 2, enroll, no? Of course, yung growth mindset, pwede kang mag-enroll ng mga financial training. Okay? Follow mo si Chinkitan, follow mo si Robert Kiyosaki, si Brother Bo Sanchez. Marami tayong mga financial guru. Okay? Number 2, find an additional sources of income. Siyempre, one is not enough. Diba? So, kung isa lang yung income mo, nagtatrabaho ka lang, wala kang other hustle side, wala kang negosyo, wala kang on the side. Okay? Mahirap talagang yumaman. Kung iaasa mo lang ang yaman mo sa sweldo mo, lalo na kung ikaw ay fixed income, correct? Okay, number 3, discipline your expenses. Ibig sabihin, no, wag po tayong gasta ng gasta. Pagka may nakita, bili-bili, hindi naman kailangan. So, dapat limit your spending limit. Ayan, spending limit. Ano ba? Okay? Okay, number 4, pay yourself first. Ano na naman, napaka-famous niyang pay yourself first. Ibig sabihin, mag-ipon. Kapag na-receive mo na yung sweldo mo, no, mag-set aside ka na kaagad ng money. So, let's say 5 to 10% ng income mo, ng sinesweldo mo. Tapos, kung magkano matira, dun ka mag-budget, dun ka gumastos. Okay? So, dapat alam mo yan. So, kung gusto mo, meron kang mga envelope, may jar. Bahala ka kung saan mo gustong ilagay. Basta mag-envelope ka. Lagay mo, this is for savings, this is for ganito, emergency, this is for education, ganyan. This is for the monthly expenses. Okay? And last, invest. So, yung naipon mo, na set aside mong money, wag mo lang patulugin. Paramihin mo, mag-invest ka sa isang investment na mayroong rate of return na minima, may potential income siya, no, 10% or more. Okay? Isa na yung stock market. Okay, bumili ka ng shares of stocks ng mga stable company. Invest lang, ha, buy lang, buy. Over the years, kikita yan. At least 10 years or more. Or VUL, life insurance na may investment. Okay, kasi meron siyang investment. May healthcare ka na, may investment ka pa. So, sila din, ganun din, no? 4%, 8%, 10% rate of return. Okay? So, may sample ako dito. Kung age 36 ka, magsaset aside ka ng 4,000 pesos at age 20, after 25 years, age 60 ka. Okay? Magkano na? 2 million plus. Kung age 65 naman, 4 million plus. Diba? Retirement mo na yan, no? Grabe. Kung ako sa'yo, do it. So, summary, growth mindset. Number 2, find additional sources of income. Number 3, discipline your expenses. Number 4, pay yourself. And number 5, invest. So, thank you so much. Kung gusto niyo ng financial planning for free, go to my bio link. Click link 3. Click pre-book for me free financial consult. Ano ba yan? Pre-financial planning. Okay? So, thank you so much and God bless you guys.